The process, the process has already, as of today, as of February 5, the Vice President was already impeached. She is an impeached Vice President already. That's the beginning of the process. The process has begun. So ano pang hinahanap niyo sa proseso? Picture lang nga gusto niyo, wala namang kinalaman yun dun eh. Kaya nga, darating yun, it will come. Pero hindi naman yan minamadali dahil lamang gusto niya ng photo op. Hindi naman ganun yun. Again, depende nga sa rules na aprobahan namin. Pero kung ako tatanungin nyo, wala pang trial eh. Hindi, wala pa kasing trial eh. Walang gagawin eh. Wala pang gagawin yung court mismo. Remember, a court is convened once it is ready to receive evidence. All of these will come in, the reception of evidence, after the pre-trial procedures are completed. Wala pang actual reception of evidence. Pero sir, di ba, pag hindi pa kayo nakapag-convene as impeachment court, parang hindi ba ulitin yung filing ng articles of impeachment? Hindi ah. Hindi. Saan mong galing yung... Ano na nga ba sinabi ko sa'yo? Hindi porkit magpapalit ng Kongreso, dismiss lahat ng pending na kaso. Kasasite ko lang nga kanina, di ba? Yung SET na mismo, Senado na yun. Senado na mismo yun, ha? Tumatawid, eh. Yun, walang debate, wala naman nagrereklamo. Di ba? So, anong... Yun, kaso din yun. Hindi legislative yun. So, anong problema? Ngayon, karapatan nila dahil unang beses mangyayari ito na mag-question sa korte. Kaya wala kayong photo op ng ganun sa 19. Okay lang sir, nandito pa naman kami pwede. Kaya nga, makikita nyo pa rin naman yun. Sir, sabi naman ni Vice President, hindi daw, ba naman hindi siya umattend sa impeachment trial, baka daw kayo ma-intimidate. She is free to say what she wants to say. I doubt if that will happen. I myself am not. So she's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right to waive her right to appear unless it is necessary or needed. And if she attends, how would she be treated? I mean, yung panning protocol, she's still the Vice President. It depends. She will attend as what? As what? As a witness, uupo siya sa witness stand. Pwede siyang i-cross-examine. Hindi siya pwedeng tumistigong, ito lang ang sabihin ko, ayoko na magsalita pagtapos ito. Hindi pwede yun, ha? Any direct testimony must be subject to cross-examination before it is considered admissible. Pwede siya magsalita kung gusto niya, pero kung hindi siya magpapa-cross-examine, may karapatang i-strike yung testimonyang yon. Will she attend as a spectator? Will she attend as a lawyer, lawyering for herself? It depends in what capacity she will attend. And she will be accorded the treatment depending on the capacity that she will be attending. As a lawyer, then she will sit with all the other lawyers. As a witness, she will sit in the witness stand. As a mere spectator, not part of the legal team, she will sit in the gallery. I'm sorry? VIP gallery or the ordinary gallery? Most likely VIP gallery. Why will we not accord respect not only to her but to her office? Of course we will. I'm sorry, other topic. On mining fiscal regime, is the Senate open to instead implementing an export tax on oil instead of the ban? That was not talked about and considered. If it's a tax, it must emanate from the House. That was not the subject matter of a hearing in the House and also in the Senate. Hence, it would be unfair to impose a tax that was never heard, especially by the House, given that all tax measures must emanate from the House. But sir, is the Senate still open to reviewing the ban on oil instead? Because miners are against it. Bakit sila against? Because it will affect their earnings. Yung kita nila maapektuhan.
Paano naman yung kita ng ordinaryong Pilipino? Paano naman yung ekonomiya? Paano naman yung sariling steel industry natin para magmura naman ang presyo ng bakal dito sa ating bansa na ginagamit sa construction? Hindi naman pwedeng sila na lang. Isipin naman nila ibang tao. And remember, the mining fiscal regime bill seeks to make it easier for them to do mining. Ito lang yung sukling hinihiling namin. Ito yung kapalit na babalik naman sa tao, hindi lang para sa kanila. I hope they will not be that selfish in deciding on these matters. I think they should think of their country because after all, they are Filipinos. Bearing in mind that the Constitution requires Filipinos only to engage in mining although they can have an FTAA. Sir, yung merong announcement ng Malacanang for a new appointee sa COMELEC coming from, Meron na ba? Parang wala pa. meron na sir, from si Attorney Kasinga who is from the law department. Hmm. Is that on the right track na magagaling na mismo sa loob ng Yes, pinanawagan ko yan. Sinagot ko yung suwestyon ng isang abogado na dapat daw manggaling sa rekomendasyon ng oposisyon yung mga ipapalit. Ang sagot ko'y hindi dapat manggaling sa hanay ng oposisyon o ng administrasyon. Kung ako ang tatanungin, dapat kumuha ng tigaloob. Tigaloob dahil dati ng impartial, dati ng patas, dati ng parehas, at alam niya na ang trabaho ang kailangan niyang gawin. At hindi na kailangan turuan pa. Lalong-lalo na, nasa kalagitnaan na tayo ng eleksyon. Magsisimula na ang unang araw ng kampanya, bukas na bukas mismo. Pero sir, pagbalik niyo pa siya masasanay sa Oo, pero ad interim appointee siya. Ibig sabihin, meron siyang buo at kompletong kapangyarihan bilang COMELEC Commissioner, bagaman hindi pa siya nakakonfirm ng Commissioner appointments dahil nga ad interim appointee siya. Pag-resume namin, kung siya'y hindi makakonfirm o yung pangalawa hindi makakonfirm, kailangan siyang i-repoint uli ng Pangulo pag-recess namin para mapagpatuloy niya yung kanyang trabaho habang kami naka-recess hanggang bago mag-SONA. Sir, may humingi na lang support sa inyo dun sa mga re-election ni Senators sa kanilang kampanya. Wala. Ang nagpa-endorse pa lang sa akin nung huling araw si Tol. Nag-video-video kami dyan sa opisina niya. Si Tol lang yun ang hingi ng ika nga formal na endorsement. Bagaman niyaya ko ang lahat ng mga kasamahan kong re-electionista sa Senado, maski na yung mga kaibigan ko na tumatakbo, na magiging karangalan kung tanggapin sila sa aking lalawigan, ang lalawigan ng Sorsogon, kung sakasakaling mapapadpad sila doon at ako'y nandun din. Sir, may sinabi kayo kanina na sigurado na or check na lilipat ang Senate sa new building. Ang tina-target namin ay late 2026 or late 2027. Hindi aaga ng December 2026 at sana hindi na lumampas ng December 2027. Sir, bakit ganun pa katagal? Kasi walang plano. Referring to Ang tagal ko nang tinatanong kung kailan kami lilipat, walang makasagot eh. Ang tagal ko nang tinatanong magkano ba talaga kailangan para matapos yan, walang makasagot eh. When we looked for the DAED, the detailed architectural and engineering design, there was none. It's been undergoing construction for the past decade or so without one. Natapos lamang yon dahil na rin sa pangungulit namin nung nakaraang Disyembre lamang. Kaya ngayon lang ako makakasagot na base sa planong yon, matatapos sa mga takdang panahon na yan. Yung amount, ang tinitingnan nila, although fina-finalize nila yung costing, ay ipa-finalize hopefully this week. Na yun yung ceiling amount na rin para matapos yon at hindi na rin lalampas doon. Pwedeng bumaba, pero hindi na dapat lumampas. Yung amount na kailangan para makompleto. Kabuuan na, meaning mula sa simula, total na nagastos para sa building na ito. So, sir, kung matapos, kung 2007, 1 year na lang yung, o ilang months na lang para sa election ulit, eh, di ba? Kung ako ang tatanungin mo, 2028 na kami dapat lumipat para yung mga patapos, yung mga hindi natatakbo,
ay hindi na gastusan pa ng pamahalaan sa mga opisina nila na 6 na buwan na lang naman. Sir, kasi pagka pumapalit yung bagong senator, nagre-renovate sila ng opisina. Or baka hindi niya type yung kulay, malay ko, di ba? So, maganda na siguro na 2028 na para magsimula tayo ng fresh. Pero sir, as of now, ongoing pa rin yung construction doon. Ongoing. Nagpapatuloy. So yung daig pala, dapat kasama yung mula sa start ng kontrata. Pag nagpagawa kayo ng bahay o kung ano man, tanong niyo yung mga kakilala niyong arkitekto at engineer, kailangan yun. Hindi naman pwedeng never ending na pag bisita mo ng 1 linggo, gusto ko to. Next week naman, nagbago isip ko ganito na lang. Di ba, hindi naman pwedeng gano'n. Hindi pwedeng moving target yan. Dapat naman may hangganan lahat. Sa katunayan, nung binid out, wala kinalaman. Hindi porket magba-Valentine's Day ko naman. Hindi, di ba? Hindi pwedeng 224 ito? Oo. Hindi nga po pwedeng forever. Dapat may hangganan. Di ba? Hindi pwedeng, siksik liglig, walang hangganan yung bulsa. Hindi naman pwedeng ganon. So, yun ang isa sa mga unang ginawa namin. Kaya lang, sa sobrang laki ng gusali, hindi rin ganun kadaling gawin.